Okay, for today's video mga boss, magpapalit tayo ng clutch lining ng Yamaha YTX 125. Ano natin mga gagawin mga boss, tanggalin natin ang mga tornilyo ng clutch cover. After natin matanggal ang mga tornilyo, matatanggal na natin yung clutch cover mismo. Pag medyo matigas, tuktukan nyo lang ng rubber mallet. Ngayon, tanggalin natin ng 10mm na bolt ng clutch spring. Kahit wala kayo impact wrench, pwede naman yung regular lang na T-wrench dyan, okay na yan. Ayan, pwede natin kalasin ang clutch wheel. Alisin ang clutch lining at ang clutch plate. Gamit ang flat screw, sikwatin lamang ang washer ng clutch nut para makapasok ang socket wrench. Huwag kalimutan na baka mawala itong bulitas, kailangan po yun sa may bandang gitna nakalagay yan. Okay, dito tinutuwid natin yung washer kasi nakalock yan sa clutch nut. Kailangan natin sikwatan tapos ituwid natin para pumasok ang castle ang ating socket wrench. Okay, gamit ang impact wrench, kalasinan natin ang clutch nut. So kaya tayo magpapalit ng clutch lining mga boss kasi medyo mahina na umatak ang motor na to. Kaya pina-check sa atin. So upon sa check up natin na-confirm natin na sa clutch lining ang problema na ito mga boss. Ito na yung washer na sinisikwat natin kanina. Ngayon matatanggal na natin ang center clutch. Sa likod ng center clutch meron yung spline washer. Tapos matatanggal na natin ang clutch housing. Sa likod ng clutch housing meron din yung manipis na washer. Hindi na natin tinanggal yung washer, iniwan na natin doon. Ngayon itong clutch housing kailangan natin iparimatche kasi meron na itong play. Pag ito meron ng alog, ang nangyayari nito ay lumalagotok siya kapag nakaminor ang ating makina.
Pero pag once na umarangkada ka na, tuloy-tuloy na ang takbo mo, hindi na po yan, mawawala na po yung lagotok. Or pag pinagaya mo yung clutch, tapos i-revolution mo siya, pag nawala yung lagotok, dito ang nanggagaling yung tunog niyan sa clutch housing. Meron na yung play yan. Ito yung itsura ng clutch lining, napudpod yung sa side doon ng clutch lining, yung nakasayad doon sa clutch plate. Ito yung napudpod, kaya nagkaroon ng apekto sa hatak ng makina. Bali dito nakalagay yan, kaya siya napudpod. Pag matagal na po kasi, normal talaga yan na nababawasan yan at nabubudbud. Okay, ngayon mga boss, i-assemble na ulit natin. Okay na yung ating clutch housing. Wala na tong alog, na pare-match na rin natin. Yung washer kanina nandito pa rin, hindi na natin tinanggal sa pwesto niya. Pakita ko lang din sa inyo. Pwede na natin ibalik ang clutch housing. Siguraduhin lapat dun sa primary drive gear ang clutch housing, kasi kung banggayan at nagigpit kayo ng tornilyo, pwede magkaroon ng bungi yung gear ng clutch housing o kaya yung primary gear. Ilagay ang spline washer, tapos isunod ang center clutch. Tapos ilagay ang clutch lining. Ang ginamit nga pala natin clutch lining dito ay Kawasaki Barako. 3 peraso lang ang clutch lining ng Yamaha YTX. Patapos ng clutch lining, isunod ang clutch split. Yung matalas yan ang side dito sa harap. Yung clutch split mga boss, meron yung edge. Yung kabilang side niyan ay matalim, yung kabila naman ay makinis. Yung matalim, yun po ang side dito sa palabas. Alternate lang ang pagkakabit niyan mga boss, clutch lining, clutch plate, tapos clutch lining. Ilagay itong washer bago ang clutch nut. Pagkatapos higpitan na natin ang clutch nut. Pigilan lamang ang center clutch para hindi siya sumunod, hindi siya umikot. Pagkatapos ibalik lamang yung washer na pinaka-stopper niya para hindi magkaroon ng para hindi umikot ang clutch nut. Itupi ulit siya. Tapos yung bulitas doon yan sa pinakagitna nilalagay bago ilagay ang clutch wheel. Yan po ang diyan po nakatutok ang push rod. Okay, ilagay ang clutch spring, isunod ang clutch nut ay ang bolt ng clutch spring.
Pagkatapos higpitan na natin mga boss. Sa paghigpit dito, tamang higpit lang mga boss para hindi malustrid. Baka may magtanong kung magkano naman ang singilan sa ganito. Sa ganitong pagpapalit ng clutch lining mga bossings, ang sinisingil ko dito ay 300 pesos. Labor lang po yan mga boss. Sa materialis, ang gagamitin dyan, sagot siyempre sa may-ari na po yan mga boss. Ngayon pwede na natin ilagay ang clutch cover. Pagkatapos tornilyo na natin mga boss. So yan lang po mga bossing ang pagpapalit ng clutch lining ng Yamaha YTX 125.